game na ho mga kababayan. Nakikita niyo po ba yan? Hindi ho dagat yan mga bossing. Oh, hindi ho dagat yan. Naku, sarap. Yan po ay Davao. Anyari? Tingin ko nagamit dati yung ano, no? Yung jet ski ni dating Pangulong Duterte. Mukhang imposible na hindi nagagamit yun o hindi nagamit. Kasi lang, ang biro-biro ano, mga kababayan, ang sinasabi nila, for sale, jet ski! Oh, reason for selling. Eh, ng ibang bansa daw ho yung may-ari. Di po ba? Ng ibang bansa daw po yung may-ari, mga kababayan. Eh, tingin ko nagamit dyan. Total naman, eh, mukhang ang taas niya na. Ang taas niya na. Akala ko ba walang ganyan sa Davao? Oh, eto pa. Oh. Oh. Ano yan? Babagsak na yung poste, oh. Nakatagilid ng ganon. Yaan ba ang number 1 ang Davao? Di ba hanap kayo ng hanap nung panahon na bumagyo? Oh, sa parting Naga, anong sinasabi ninyo? Hinahanap nyo ang flood control. Di ba paulit-ulit kayo, nasaan ang flood control? Ngayon, mareresbakan kayo ng taong bayan yan. Nasaan yung 51 billion? Tsaka dati, nung panahon ng 2016 election, mga kababayan, eh sinasabi nila, naku, napakaganda nung Davao. No? Napakaganda nung Davao sa kadahilanan daw ho, mga kababayan, na wala kang makikita na mga kuryente na salasalabat kagaya nung nakikita sa Maynila at sa ibang lugar sa Luzon. Eh ano to? Bakit parang babagsak na, babagsak na yung poste? Oh, eto hindi ko na ho naintindihan pero ang pagkakarinig ko po sa Davao to. Oh, medyo malabisaya yung sinasabi ni ate. Guys, 15 pwede makatawag og Davao Light. O sino daw yung yan, kahit pa paano. Sino yung pwedeng matawagan? O tingnan mo yung Davao Lights. Babagsak na, malulunod na. Malulunod na. O ang dami naman din palang kuryenteng salasalabat dyan. Sabi ni Ma'am Chris Rose, wow, Davao! Inaasar nila si Kiko Pangilinan nung panahon ho, no? Na humarap, pumunta sa may gilid ng Davao, si Kiko Pangilinan. Sabi nila, uy, wow, dagat! Yun yung pinangaasar nila. Ngayon, tayo naman, wow, dagat! Ay, hindi pala, Davao pala. Yung ano nyo, poste nyo, malulunod na. Duterte pa more. Oh. There is sa San Vicente YCF. Natumba na ang poste. Natumba na daw yung poste. Sabi, 35 to 36 Fahrenheit dito sa Maynila. Binabaha pala ang Davao. Kay diri oh my God. Naku po, tayo naman ho, hindi natin gusto yung mga ganito, mga kababayan. Ano po, tayo hindi po natin gusto yung ganito, mga bossing. Lalong-lalo na nakakarinig tayo ng mga kapwa natin Pilipino na nananawagan. Ano po, kaya lang, ang sa atin lang, ganito pala ang sitwasyon sa kanila, kaya yabang na magsalita. No? Isa ho sa bumiktima sa atin noong 2016, mga bossing. Naalala nyo ho? Wala daw pong kuryenteng mga salasalabat sa Davao. Ano ito? 20 ano na ho ngayon? 2025 na. Ang dami pa din pala. Kasi, mga bossing, alam nyo, nung ako ay nakatira sa Singapore, lahat ho ng kuryente doon nasa ilalim po ng lupa. Mga bossing. Nasa ilalim po. Talagang wala kang mga nakikitang mga poste na madaming kuryente na nakasala sa labat ho. Nasa ilalim ho ng lupa at ang ganda pong tingnan. No, tayo naman, naku, gusto naming maging Singapore. Sige, Duterte, Duterte. Ako ngayon, nakiki-Duterte din ho ako noon eh. Di ba? Gomer, kay Kibuloy sila humingi ng tulong. Ako din ho, mga kababayan, nakiki-Duterte, Duterte. Duterte! Gumaganon pa ako. Tapos, nung nanalo na ho, wala naman palang natupad. 6 na buwan na matatapos ang droga. Diba? 6 na buwan
na matatapos ang droga. Walang nangyari. Titindigan ang West Philippine Sea. Walang nangyari. Ayun. Yung, ano ba yun? Atin to. Mas naunahan pa. Nakapag-concert pa yung atin ito. Sinuportahan po ng gobyerno ng Pilipinas kasama po ng Armed Forces of the Philippines. Nakabantay sila doon habang ininadaos. At with matching pa-inbita pa, ha? Ito yung mga sa Duterte. Halos wala ho. Wow, Davao! Baha, oh. Katabang maybe. Ngayon, tatanungin tuloy ng taong bayan, kagaya ng tinatanong ni Froilan Abuluyan, asan kaya si Baste tungkol dyan sa baha sa Davao? Puro yabang mga Duterte, karma is real. No? Baka po sila lahat nakatuon doon kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga ho naman, nakakulong naman ho yung tao. Pagbigyan nyo na po sila. No? Kaya lang, mga bossing, sa hinaba-haba po na sila ay mayor diyan sa Davao. Biruin mo, no? Una na nungkulan sa pagkamayor si dating Pangulong Duterte. 3 dekada na. Tapos ang pinakahuli pa yata na budget na hinahanap, 51 billion. Ako, bigyan nyo ako, miski 1 billion lang, tingin ko, masosolve ko yung problema ng baha sa Davao. Di ba? Laking pera po niya. Tapos ngayon hanggang ngayon meron pa din pong mga baha na ganito. Uulitin po natin, hindi po natin gusto na naririnig yung ating mga kababayan na tumatangis, umiiyak, no? At humihingi po, nananawagan ng tulong, mga kababayan. Kaya lang, naiko-content lang natin to kasi sila naman din ho ang nag-umpisa. No? Puros ho sila pintas. Naku, tingnan nyo nga dyan sa Luzon. Binabaha, ganito, ganire. Dito sa Davao, walang ganyan. Gusto nyo, ayan, pinakita ko lang ho sa inyo. No, yung mga sala-salabat ho na mga kuryente. Eto pa. Biruin mo yung tricycle, halos malapit na sa upuan. Ganong kataas po ang tricycle? At kapag ka malapit na sa upuan, ibig sabihin, lagpas tuhod yan, mga bossing. Di ba? Tingnan nyo, eto, may alon pa, para talagang nasa dagat, Dagat na. Dagat na sa Boss! Ayan ang galing dito nung nakasakay doon sa sasakyan. Tatanungin niya para sigurado, no? Tatanungin ko, baka sabihin ay hindi naman Davao yan, ibang lugar yan Mismong tatanungin niya at kung nasaan sila. Kaway! Ay, swimming pool re. Asan na yung lugar? Ha? Saan to ang lugar? Ha? Saan to? Tibongko. Tibongko to? Tibongko Resort. Wow, dagat talaga. Taas niya, no? Di ba? Kaway! Tuklot, petosan. Nako, sana masolusyonan to dahil kawawa naman din po mga kababayan. Yung ating mga kababayan na naninirahan diyan sa Davao. Ewan ko, siguro nasanay na lang siguro sila, no? Na kada uulan ng malakas o kada uulan magbaba. Sanay na kami diyan, okay lang. Basta Duterte ulit. Di ba? Sabi ni Jerry ang mahalaga, masaya sila at nanalo ang tatay nila. Naku po. Yun nga, Jerry. Kung papayagan talagang manalo, mamaya pag-uusapan natin yan.